dalawa pa rin sa pinakapaborito at mga minamahal ko mga babies ay ang kambal na Atasha and Andres Mulak. Palakpakan natin. Dalawa pa rin sila sa talaga namang wow. Boom! Mga slayer sila dun sa katatapos lang na body of work fashion event ng Bench. Dalawa sila dun sa talaga namang pinag-usapan, pinuri, pinalakpakan, todo-todo. Alam mo, ang saya-saya ko dito sa kambal na to ng mga anak ng ating mga minamahal ding si Charlene and Aga Mulak. Mga tugang, Aga, di ba? Natutuwa ako kasi unti-unti nilang na-establish ang kanilang mga individual careers. Although kambal sila, pero may magka-separate silang mga career na talaga namang na-admire ng mga tao, na-appreciate ng mga lalo yung mga Gen Z, mga millennials, na mga bagong sibol na mga audience at mga fans and supporters. And ako, kahit ako'y Gen X, na-appreciate ko talagang sobra ang kanilang husay. Sabi ko nga, sa umpisa pa lang, ina-admire ko na ang katalinuhan at ang paraan ng pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga parents. And this time, nakikita natin ito sa kanilang mga individual careers. Although, sa TV, yung kanilang first family na di ba yung sitcom na pagbabalik sitcom ni Aga, ni Morning, at saka kasama pa doon si Charlene. Family, parang family thing nila. Pero, ang sinasabi natin dito, si Atasha, since pumasok siya sa showbiz, nilaunch yung kanyang kumakanta siya, tapos ang galing niya mag-host at nandoon siya, na-establish niya yung sarili niya bilang isa sa mga formidable na mga host ng Itbulaga. Wow, matindi na yon. Plus bilang after a while, si Andres naman, inilunsad din, naging it-boy siya ng showbiz na tinatawag, at napakalakas talaga nung series nila na Mutya ng Section E na napapanood po sa Viva One. Alam ito ng mga bagets na talaga namang sinusubaybayan yung karakter niya bilang si Mark Kiefer Wilson Watson. Tama, doon sa kanyang karakter. So, ang ganda nung nagiging path, yung tinatahak nilang mga landas, para masabi nila na talagang pinaghihirapan nila kung ano man yung success na tinatamasa nila dito sa show business. And sabi ko nga, kaya hindi ako nagdalawang isip na nung nakaraang taon sa isang award giving body na naimbita ako para maging member ng isang committee na nag-i-screen. Talagang silang magkapatid, na-nominate siya along with others na mga newcomers din, or yung mga neophyte, kumbaga, mga newbies. And talagang dinipensa ko silang dalawa. Sabi ko, ay naku, kailangan ka chuchuchucho, ganyan-ganyan. Hanggang yun na nga, nabigyan sila ng parangal bilang best new male and female stars ng showbiz, or something like that no title. And hindi naman nabigo kasi this year, 2025, si Andres ay napinarangalan bilang best new male personality. O diba, ng katatapos lang ng PMPC Star Awards for TV. And of course, si Atasha, andiyan na yan. And ang ganda lang pag-usapan nung nangyayari sa career nila kasi nagkakatulungan. Although magkaiba nga, lalo ngayon si Atasha, she will be having her kauna-unahang series naman sa Viva One na adapted sa isang Thai movie na yung Bad Genius ba? Tama ba ako? Bad Genius. Makakasama niya dyan ang aking isa pa rin favorite na baby rin na si Gablagman. Nakatambal din ni Hyacinth Calyado, at saka ni Jairus Aquino under the direction of Derek Cabrido. Si Derek Cabrido, best director to ha. Bongga to ha. So, Bad Genius na sabi nga ni although I was not invited to the press con. Alam mo pero hindi naman. Malhamal ako ng Viva. So, nakakatuwa lang na bigyan ng suporta kasi Atasha, it girl din siya ng showbiz. Alam mo, beauty queen, material. Nakita mo naman nung rumarampa siya sa fashion show fashion event ng Bench. Talaga namang yung tindig at saka very class ang dating. 'Di ba? And yun na, with Andres, basta, mga bebe ko yan, ang ganda-ganda ng mga nangyayari sa inyong mga career. Good luck. At sabi ko nga, ang Bad Genius na mapapanood na rin sa Vivo One soon, gagampanan dyan ni
Gagampanan dyan ni Atasha ang role ni Lynn, an intelligent high school student who earns a scholarship to one of the country's most prestigious private schools. Coming from a public school, she faces significant adjustments but refuses to be intimidated. Determined to maintain her high grades and keep her scholarship, she soon finds herself helping others, at first out of generosity, but eventually turning it into a full-scale money-making scheme. O, ang taray ng bebe. So, very challenging yung ganyang role na gagawin. At inaabangan na yan, nakakapanabik na bantayan, abangan. Kasi, sabi nga natin, iba yung kanyang hosting stint na ginagawa sa Itbulaga na pinasasaya niya tayo, especially nandoon na rin yung Miss Universe Arbonne Gabriel na parehong na nagsimula din na bulol-bulol and nag-improve na siya at ang galing niya bilang nakikipag-host, co-host siya with Miles Ocampo, Maine Mendoza, and the rest of the gang, especially with Bossing Vic at saka kay Joey, kina Alan, kay Ryan Agoncillo, Jose, and Wally, etc. etc. Ang ganda lang kasi nababalanse. Tapos doon sa First Family naman, alam mo naman ang role nila ni Andres, na pamilya sila doon, na comedy din naman sila. So ang gandang training ground, and tama siguro yung nangyayari na si Charlene at saka si Aga medyo mag-sidetrack muna o kaya sa likod na lang muna sila kasi itong dalawang anak nila, itong kambal na si Andres at saka si Atasha, kitang-kita naman ng lahat, hindi lang yung mga itsura nila, kumbaga yung pedigree ng lahi nila sa showbiz ay pang-artista talaga. Plus, yung mga talento nilang nilalabas. Alam mo si Andres, nung ni-revive yung kantang Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko, nakakaloka. Ang ganda rin kumanta. Aga, kanino ba nagmanang magagaling na kumanta ng mga anak na may mga boses? Kasi si Aga, nung araw, pag nakakasama ko yan sa mga birthday parties, mga kung anong occasion, ang takaw niya sa microphone. O lalo pag mga live band, ang takaw niya kumanta. Pero nakakakanta si Aga, pero sasabihin ko hindi naman talaga siya magaling, hindi naman magandang boses ni Aga, no? Hello, aminin mo yan, morning. Pero itong mga anak niya, iba siya, masayaw siya doon, Gaga. Yung late na lang, lalo pag may mga parties talaga. Ang galing niya kasi nagpe-play ng musical instruments. Yan yung mga katropa ni na Willie Revillame, ni na Randy Santiago, etc. Ang hilig niya sa ganun eh. Pero gusto talaga, hilig talaga niyang kumanta. Siguro doon naman. But the thing is, siguro nga nag-evolve na because of the vitamins. At malay natin, baka si Charlene kayo kumakanta. Hindi ko pa narinig kumanta si Charlene. Anyway, yun nakuha yung ganung talent. At sabi ko nga, nag-evolve. Maganda na talagang pang-recording yung mga boses. Kasi si Atasha kumakanta ng Pasuyo. Tapos, hindi nga pa nga lang nasusundan. And then, ni-revive ito ni Andres, itong Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ang cute kasi Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko ng pamosong hotdog na lumabas yung 1974 if I am not mistaken, 1974 na sumikat yung kanta na yan ng hotdog. Tapos after 20 years 1994 1974 kasi nagkaroon ng Miss Universe dito. Miss Universe pageant na nanalo ay Spain, si Amparo Muñoz. Tapos after 20 years, dito uli ginanap yung Miss Universe na si Charlene na ang Miss Philippines na nakasama siya sa top 5. 'Di ba? 1994 'yon. Tapos ngayon 2024 siguro ni record ni yon. Kinanta ni 'di ba? Parang tribute niya, kanta niya dun sa kanyang nanay na pero ang saya-saya lang. Pag pinag-uusapan mo parang ganun kabilis ang panahon 74, 94, 2025 na ngayon. Anyway, congratulations at yun na nga mula sa mutya ng Section E na grabe na witness ko yan doon sa isang book fair na pinuntahan ko sa Mega Mall. Pinagkaguluhan ng grabe. Papunta ako doon kasi launch yun ng libro ni Ate V, Vilma Santos, UST Publishing House. Nandun lang malapit sa stage. Hindi ako makapasok kasi si Andres, grabe yun. Pati yung mga with the rest of the cast. Sino ba yung niya? Sino ba yung ka-love team niya doon? Si Olviga. Yon, si Ashtin Olviga at saka yung iba pang mga cast members ng mutya ng Section E. Grabe silang kinuyog ng bongga. Tapos nung nanood sila nung premiere night nung Lilim, although wala si Andres doon, grabe din yung mga sigawan, mga tilian ng mga bagets talaga. Nag-i-invest itong mga bata na to. Kaya
I'm sure naturuan ni Sherlyn at saka ni Aga yung kambal nila na kung paano harapin itong public ganito pag kinukuyog sila, pinagkakaguluhan sila, and kitang-kita mo naman na sincerely and with all honesty na i-demonstrate ni pareho ni Andres at saka ni Atasha yung kanilang appreciation, at yun na rin kumbaga yung payback, pagsukli doon sa mga hinahangaan sila, tumahanga sa kanila. Ang saya lang. And good luck mga baby. Grabe, ibang klase kayo. Ako, your Tito Ambet here. Tito Ambet here always support you and supports you. Mali-mali na naman ako, nakakahiya, mga cum laude graduate pa naman yan. Always here to support you, and kung merong mga paglalaban namin kayo at mag-guide na rin, magbibigay ng guidance, and inabutan nyo na kami dito sa industriyang ganito, at kayo yung mga bagong mukha na mga kumbaga nag-evolve na mga itsura, mga talino at mga husay. And very soon, inaasahan natin sa mga darating pa ninyo mga projects, hindi lang sa TV, maybe in movies. Sana yung first family na napapanood namin sitcom sa television, magkagawa rin kayo ng isang movie project na kayong lahat. Dahil alam naman natin, having an Aga Mulak as a father na napakahusay, na talagang isa sa pinakamagaling na aktor sa bansang ito. And of course, ang ating Miss Universe na talaga namang si Sherlyn ay talaga namang wow! O, di ba? Saan ka pa magkakamali dyan? And yun lang. Mula dito sa Unbearable Channel, Atasha, Andres, good luck sa inyong mga tinatahak na career. Sabi ko nga, your Tito Ambet is just here. Ang Unbettable Channel at ang lahat ng mga panulat natin mula sa Bulgar, sa Hataw, sa online Chronicle.Manila online, at ang Marites University and ang Unbettable Channel, lahat yan ay susuporta sa inyo sa inyong mga adhikain, layunin, interes at inyong mga pangarap. Continue lang nyo yan, and yun na, have always faith in yourself, dahil hindi nyo na kailangan ng alam mo yun, basta ang kabaitan, kabutihan ng puso, panatilihing nandiyan dyan, kasi yan ang magdadala sa inyo sa mas bongga pang level ng tagumpay. And on that note, bye-bye muna for a while. Congratulations Atasha and Andres. Happy viewing sa inyong lahat. At sa mga fans po na mga may online na sila sa Facebook, suportahan po natin sila sa kanilang mga social media account. O di ba, mga fan base nila at saka ng mga grupo-grupo ng mga Atasha and Andres na mga fan clubs. Maraming salamat. Bye-bye.